Yes mga guys, for today's video, magpa-file tayo ng amendment sa SEC. Na-try nyo na bang mag-file ng amendment sa SEC? Gamit ang inyong eSecure account? Kung hindi pa, panoorin mo to. So, dito po sa ating screen, nakalagin na po ako sa aking eSecure account. Mag-a-apply po tayo ng amendment. Tingnan po natin kung paano po. So, apply tayo ng amendment. Click natin. Marami pong babasahin dito. Yan. Kung gusto niyo pong basahin lahat yan, nasa sa inyo po yan. Para sa akin, i-check na lang po ito lahat para mapabilis po tayo. So, proceed to application. Yan. Ito po yung mga pinaka-importanting bagay, mga kaibigan. Dalawa pong type of application para po dito sa i-amend natin. Yung gusto nating i-amend. So, mag-iingat po tayo dito sa pagpasok kung saan po tayo papasok dito. Kung saan po tayo mag-a-apply. Sa simple po ba o sa regular. Dapat, alamin niyo po kung ano po yung ipa-file nyo na amendment. Ano po ba ang ipa-file nyo ang amendment? Halimbawa, change address po kayo. Mag-change address. So, meron po dito sa right side kung ano po ibig sabihin itong dalawang ito. Ito po yung sa simple. Andito po nakakapaloob yung change in the principal office address. Increase or decrease in the number of the board of directors / trustees. At ang fiscal year for one-person corporations. At sa bylaws po niya ay yung date of annual meeting of the stockholders / members at saka po yung fiscal year. Kung yan po yung mga babaguhin nyo sa amendment, ay dito po kayo sa simple. Yan, dito po kayo sa simple mag-a-apply. Ito po yung i-click nyo. Kasi po, pag dito po kayo napunta sa regular, ay mali na po. Uulit po kayo niyan mula umpisa. Sayang po ang pagod at oras nyo sa pag-aantay nyo. Babalik po kayo sa simple. Kasi ika-cancel po yan. Sasabihin po ng reviewer ay lipat po kayo sa simple. Mali po yung napasok nyo na application form. So uulit po kayo. Kaya ingatan nyo po mag-click kung saan. So, think before you click. Ika nga. So, dito naman sa regular, ito naman po sa right side ko. So, makikita nyo kung ano yung mga pwedeng i-file sa regular. So, halos lahat ng hindi sinabi dito sa simple, ay dito na po ang bagsak sa regular. So, amendment of partnership, dissolution of partnership, amendment of articles of a domestic corporation, whether stock or non-stock, other than those indicated in section 1.a.a. Yan, amendment of bylaws. Yan, halos lang yan. Ito pang bago. Application for conversion of one-person corporation to ordinary stock corporation and vice versa. Oh, medyo mahirap po yan, mga kaibigan Hindi basta-basta po yung conversion yan. Nako. Sigurado, paduduguin kayo niyan sa proseso sa BIR. Mahirap po yan. Yung mga tax clearance po yata yan. Mahirap po. Kaya mahirap mag-convert. Kaya kung ako sa inyo, advice ko lang, kung magtatayo kayo ng OPC, siguraduhin nyo pang OPC talaga kayo. Yes, i-convert nyo rin pala to stock corporation. Depende na lang kung kailangan. Meron din talagang nabili, kailangan na stock. 2 sila, 3, 4, 5. Tapos ito namang sa F, application for increase of capital stock for one-person corporation via cash. Ayan. Dito yung increase ng capital. Ayan, dito rin. Combination of any of section 1.a and section 1.b. Ayan. Sa kanya po lahat yan. Sa regular niyo po i-apply. Huwag po dito sa simple. Ay sigurado, ika-cancel nyo po yung
papeles nyo dyan. Sasabihin ng reviewer, dito po kayo sa regular dapat nag-apply. I-increase po pala yan. Or, ano sabi dito? Partnership pala yan. Or, ano ko ba? OPC na conversion. Dito po kayo sa regular dapat. So, sample po tayo dito sa simple application. Click po natin yung apply sa simple. Ayan, kusa na pong lalabas yan. At andito po yung, kumbaga, parang yung MRT niya. Kung nasaan ka na. Nandito ka na ba sa Araneta? O nandito ka na sa dulo? May recto? Ayan. So, pili po tayo. Main office, Bacolod, o Baguio, saan po malapit na gusto nyo i-transact ang inyong papeles. So, dito tayo sa main office kasi nandito po kami sa malapit sa Makati. So, validate your SEC registration number here. Yan. Halimbawa, ito yung SEC registration number, Halimbawa lang po ito, Search natin. Yun nga ba? Nakita niya. Yan. So, kung yan na nga, okay natin. So, ito na siya. Next lang click lang po natin yung next. Please ensure that the company name and address displayed are correct and updated. Check na po. Yes. Click na lang. Yes. Continue. So, ito na. Mamimili ka na ngayon kung anong ipapile mong amendment. Kung change of principal office address, increase, decrease in the number of the board, change of annual meeting, change of fiscal year. So, halimbawa, change of principal office pala ang gusto nyo i-file. May lalabas po dyan na amendment form. Pipilapan nyo po ngayon yan. Hindi po susulatan. Dito po, i-encode po sa computer. Yan. Click natin, halimbawa yan, So, ito po yun. So, old address niya, ito na, may default na. Kung ano yung old address niya. At yung kung saan po lilipat. Yan. Baguhin nyo lang po ito. Kung saan po gusto lilipat. Tapos, save changes. So, halimbawa lang po, na-click po natin yung save changes. I-close lang po natin. Halimbawa yun, tapos nyo na yung amendment form, fill up nyo na. So, pupunta na kayo dito sa next. Dapat pala natin i-save pala yun para mag-forward tayo. Sige. Para mag-forward tayo. Sample lang naman. Save changes. Ayan, mag-next na tayo. Ayan, next tayo. Dito naman, sa board and stockholders approval, ka-asterisk po yan, required po yan. So, i-click nyo lang po itong plus. So, pilapan nyo po kung yung mga votes cast, kung sino po mga directors. Yan. So, i-click nyo lang po dito kung majority, others, meeting held. Yan. Yan lang po yan. Sagutan nyo lang po kung send day as above, yes. Ang ginagawa ko dyan, majority, yan. Lagay yung petsa. At least 2/3. Post, yes. Date, add board and stockholders approval. Click nyo na po yan. Tapos, pag na-click nyo na po yun, lalabas po yan dito. Tapos, dito naman po sa board profile, list of board of directors, add at least majority of the board. Ayun, mga kasama po sa board. Ilalagay nyo rin po dyan. Kung sila-sila rin naman, ganun din. Ganun din, add nyo lang din ganun. Team number, yan. Yan ang hinihingi nyo. Importante po, may team number yan. So, click po yung add director. So, lalabas na po yan dito. So, add lang ng add kung ilan po sila.
Siyempre, corporate secretary, hindi mawawala yan. Kasama yan sa meeting palagi. Kasi siya magsusulat. So, add nyo lang po. Yan, kung sino po yung corporate secretary. Yan. So, dapat may PIN number. Importante yan. So, okay na. Lalabas na po siya dyan. So, pag lumabas na po yan, click na po yung next. So, nasaan na tayo? Papunta na tayong Araneta. So, recto pa tayo eh. So, dito pa tayo sa may, ano ba to? Bago mag-recto. Ligarda. Ayan. So, diretso na tayo ng Ligarda pag natapos natin to. Ayan, paligarda na. So, ano nga ba to? Documentary requirements. Ayun. Pag na-click nyo to next, hindi ko na, yan kasi medyo mahaba yun. Yung documentary requirements, ito po yung mga kailangan i-upload or may mga endorsement na kailangan. Sasabihin naman po dyan kung ano po. Tapos pag na-upload nyo na lahat, pati yung template na dinownload, pipirmahan po yun eh. Ida-download nyo po yun, yung template kanina. At isa pa pala, yung monitoring clearance. Ayun. Kasama po yun sa documentary requirements. Kaya dapat cleared po kayo sa monitoring. Tapos i-upload nyo po dito yun, yung monitoring clearance, yung template ng amendment, at kung ano pang mga endorsement na kailangan na hinihingi ng SEC. O, pag nakompleto na yon, ayun, confirm submission ka na. Click mo lang yon, ayan, sasubmit na yan sa system ng SEC at i-assign na po yan, i-queuing na po yan for review. Ayan mga guys. So, hanggang dito na lang po mga sermon. So, kung mayroon pa po tayong tanong, huwag pong mahihiya. Yes. Bye-bye.